Magandang umaga po sa ating lahat. Isang magandang pagtatanghal dito sapagkat this is the first time that we have a full house. Full house in the sense that we have resource persons from almost every aspect of society, which has something to do with the coming elections. They say that elections determine who the next leaders would be. And for some who analyze society, they say that there will always be a dominant system and a determinant system. According to a Marxist analysis, kung may pera ka, ikaw ang mahahalal. Pero kung ikaw ang may hawak ng ekonomiya, gugustuhin mong magkaroon ka rin ng poder sa larangan ng politika. Hindi ka naman maluluklok sa politika kung wala kang sapat na salapi. Masakit mang aminin, subalit ito po ang nagaganap sa atin. And therefore, sabi nila, mahalagang pag-usapan ang darating na halalan. Magandang pag-usapan sapagkat sa susunod na 6 na taon, malalaman natin kung anong takbo ng ating republika. They say that for the past 6 years, we've had a Charlie Brown presidency. And that Charlie Brown presidency simply means a guy who's so sincere, but beyond sincerity, lacks everything. That's according to some analysts. But I'm inclined to believe it is so. Because he is so sincere. That's all. Magandang umaga, Sky. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo lahat. And totoong tapatan talaga tayo, Sir Melo. Kasi magkatapat tayo ngayon. Magkatapat tayo ngayon. At nandyan sila lahat sa stage natin. Medyo napababa po tayo ng konti. So, ayos yan. Yes, magandang umaga po sa inyong lahat. And of course, sabi nga ng aking kapartner ngayon, full house tayo dito sa Tapatan. So, introduce ko na yung ating mga guests. And let's all welcome. Ang ating topic ngayon is national and local elections. So, magandang pag-uusapan natin. Let's all welcome first the Chief at Operations Division ng PNP-PIO, PCI, Brian Gregorio. Magandang umaga. Of course, we have the Information Security ng NAMFREL. And sabi nga nila, cybercrime expert po daw, si Mr. Lito Averia. Magandang umaga po. And we have the Vice Chairman ng Election Task Force ng Meralco, Engineer Ferdinand Helus. Good morning, sir. Also, we have the President ng OFW Help Desk Officers Association, Pastor Jose T. Biasong. Magandang umaga, Pastor. We also have the OIC Assistant Director, Thelma Ejercito ng Power Bureau, Department of Energy. Good morning, ma'am. And right now, we also have the AVP and spokesman of Meralco, Mr. Joe Saldariaga. Good morning, sir. And we have the former administrator of POEA. He's also from the United Methodist Church. Let's all welcome Pastor Attorney Carlos Cao Jr. Good morning, sir. And the spiritual advisor of Noble Blue Falcon International. Let's all welcome Pastor John Nard Nolido. Good morning. May nakalimutan ba ako? Wala naman sana. Si Brigadier General Resty Padilla is on his way. Nadaan lang sandali sa cathedral. So, they say that politics means power. Will we have power come election day? Yun po ang unang tanong natin kay Director Thelma Ejercito ng Department of Energy. Yes, Director. Yes po, meron po. Yan po ang ina-assure ng Department of Energy with all the preparations po na ginawa po namin. Kasama na po dyan ang pag-create po ng Power Task Force on Election 2016. Ito nga pong ibang mga kasama natin dito ay member po ng Power Task Force. Kasama po dyan, meron po tayong mga tinatawag na core members. Yan po ang NGCP o National Grid Corporation of the Philippines, Transco, NEA, PISAM, NPC, at kasama rin po ang Meralco as representative po ng mga distribution utilities. Meron din po tayo mga tinatawag na mga members association, katulad po ng mga PIPA o yung association po ng mga generators, mga association na electric cooperatives, association po ng mga private
private distribution utilities. Lahat po yan ay hinihingan po natin ng tulong para po magawa po natin ng malinis at ang supply ng kuryente po ay ma-assure natin this coming election. Wala po kayo nakikita mga dikya na papasok doon sa mga hydropower plants natin tulad nung nangyari nun sa Pangasinan? Wala po sa ngayon. Walang dikya. Po. Lahat po ng mga generators natin ay miniting na po namin at inassure na po nila na ang kanilang facilities ay ready po para dito sa election na ito. Kasama na rin po dyan yung kanilang mga backup battery. Ready po yan. In as much as we have a significant number of coal-fired power plants, how has the situation in southern Philippines affected the supply of coal to these plants? Because we understand Indonesia, Malaysia, and the Philippines are all concerned with the seeming piracy of the Abu Sayyaf group and the other pirates in the area. Hindi kaya maapektuhan yung supply ng coal Sir, sa ngayon po, hindi po dahil sila po ay nagme-maintain ng coal inventory nila as provided in our department circular. Nire-require po ang mga coal power plants na mag-maintain ng 30 days running inventory. Yan po. At ngayon nangyari nga po yan, yung nagkaroon ng balita tungkol dyan sa ano tawag dyan, yung pagpipigil po ng barko na papunta po dito ng Abu Sayyaf, miniting na po namin ang mga coal power plants at tinanong namin ang kanilang inventory. Almost lahat po sila ay meron pong inventory na will last for 20 days. At saka tinanong na rin po namin sila if there's a possibility na magkumuha sila ng coal other than Indonesia. Wala naman daw pong problema. Pwede po, just in case na magkaroon talaga ng paggigipit sa Indonesian coal. Although ang Indonesian coal po parang yun po ang majority na kinukuhanan nila. Willing naman po silang kumuha sa Russia or Malaysia or Australia. Yun nga lang po medyo mas mataas ang presyo nila. Pero isasangtabi po natin yung presyo kasi ang kailangan natin supply. So willing po silang kumuha sa ibang country ng coal. Okay, mabuti po kung mayroong ganong assurance, no? Opo, meron pong gano'n na. Ginawa po namin yan last Monday. Miniting po namin sila lahat, mga coal power plants. Ilang araw po yung inventaryo? 20 or 30? 20 days. 20 days po, opo. Okay. Yung ongoing na inventory nila ngayon po. Ay, very well. Okay, Joe, will you please tell us how Meralco and your task force will perform come election day? Well, basically, Melo, tulad nga ng sinabi ni Director, there is a very, very close coordination among all the industry stakeholders, from generation to transmission, down to the different distribution utilities and electric cooperatives operating in the country. And also, May 9 was declared a holiday, so normally, pag ganun ang sitwasyon, demand for power is much lower compared to a regular working day. On the part of Meralco, we have already done what is necessary to ensure that our facilities will be in tip-top condition come Monday, May 9. Kasama na ho dyan lahat ng pwede namin gawin para masiguro na lahat ng polling places at canvassing centers ay magiging interruption-free. Later, I am sure Engineer Jesus will also provide some information of what we've done as well, including reviewing past troubles in areas or precincts and polling centers that encountered problems in the past. Kinorek na ho namin yan, including clearing of necessary mga balakid, no? Tulad mga ISC, so yung mga illegal service connections, inspecting and correcting defects and whatever abnormalities in some of our equipment, particular substations. So marami na ho kaming ginawa and we're ready to serve the country come May 9. May pakiusap lang nga ho kami doon sa mga magmaman ng mga polling precincts, kaya kami nagdala na rin ho kami ng sample. May mga pamimigay ho kaming mga pamaypay. Actually, ginawa na ho namin ito in coordination with DepEd. Nakalagay ho dito, boto kami sa safety. Kadalasan kasi, Melo, ang nangyayari pagka araw ng eleksyon, napakaraming mga nagbabantay ng mga polling centers, nagdadala ng mga appliances. Kung minsan, yan ang nagiging sanhi ng overloading. So kaya nga panawagan namin,
wag gumamit ng mga appliances na mataas kumonsumo para maiwasan yung overload. Siguro naman wala magdadala ng plancha ron sa polling place. Ano? Kadalasan dinadala dito nga yung mga water dispenser, microwave oven, oven toaster, at saka yung mga thermos na may heating element. Ayun ang problema natin. For the information of our friends from the media, how big is the area under Meralco and anong estimate ng voters na narito sa area ito? Well, the Meralco franchise covers the whole of National Capital Region or Metro Manila, Bulacan, Rizal and Cavite, and parts of Quezon, Laguna, and Batangas. Okay. So, it's a big area. Yes, engineer. Yeah, to be exact, it's around 3% of the total land mass of the Philippines. But we cover around 24 to 25% of the population. So, in terms of voting population, malamang just the same, mga 1/4 po ng voting population as a franchise area namin. Aha, okay. Okay, Maganda to. Oo, medyo malaki yun. Gusto ko naman itanongin ng ating cybercrime expert. Pero sabi niya, information security daw po siya. Si Sir Lito, good morning po. Sir, ano po ang, with all the hacking, with all the things that are happening online right now, what are the security measures na ginagawa po ngayon para maging secure po yung boto natin? Well, unang-una, no, yung nangyari sa Comelec, binansagan ng Comelec, no? Comelec. Na hiwalay yan dun sa automated election system, yung kabuuan nun, no? Mahirap i-hack yung kabuuan ng automated election system, okay, sa labas, kung manggagaling sa labas ng Pero sa loob pwede. Mas, ang datos natin na nanggagaling sa Global Information Security Survey, karamihan ng hacking at 65% ay nanggagaling sa loob, no? So, ang total may control dyan talaga ay ang Comelec at ang vendor nito na si Smartmatic. Dahil yung ginagamit nila sa pagkontrol ng makina, no, yung tinatawag nilang iButton keys at saka yung SD card security token, yun yung tawag nila doon. Yung mga codes na nandun ay ang Smartmatic at Comelec mismo ang nag-generate. So hindi na personalize, hindi katulad ng mayahambing natin yung mga iButtons na yun sa ATM card, no? Yung ATM card, kapag ikay bukas ng ATM account sa bangko, nagre-register ka muna, nag-a-apply ka para dun sa card. Tapos pag inisyuhan ka na ng card, kasama nun ay yung tinatawag natin na default PIN. Yung PIN ay personal identification number at ina-advise ang kaagad tayo ng bangko na palitan natin yon, no? So, inihahambing ko yung card, yung ATM card, dun sa tinatawag na iButton key. Nakaakibat din nun ay mayroon ding PIN. Ang obserbasyon lang namin, sinasabi namin, dapat yung PIN na inisyu, kaakibat ng iButton key, sana ay na-personalize ng mga BEI at saka BOC. Pero walang pagkakataon ang BEI at BOC na ma-personalize yun. No? Kaya lahat nag-generate. Personalized meaning per voter? No, not per voter. Per member ng BEI. Sila kasi ang nagko-control ng makina. Sila yung nag-ooperate. No? Ngayon, ang Comelec at Smartmatic ang nag-issue ng mga pins na yon. So walang ibang nakakaalam. Kahit yung mga BEI, yung code na nandun sa loob ng iButton key, hindi nila alam yon. Ang alam lang nila ay yung pin na gagamitin nila. Hindi katulad nga doon sa ATM, alam mo yung bank account number mo at alam mo rin yung PIN mo. No? Yung hacking naman doon sa website, hiwalay nga iyon. Sa tingin ko, hindi makaka-afekto yung pagkaka-hack ng website at pagkaka-leak ng data. Liban na nga lamang sa computerized voters list. No? Pero ang napag-alaman ko, natapos na daw yung printing ng voters list, yung tinatawag na precinct or yung PCVL, Precinct Computerized Voters List, at yung Election Day CVL na ginagamit naman ng BEI para kapag ang botante ay pumunta dun sa presinto at prinisenta niya yung sarili niya, yun ang gagamitin ng BEI na hahanapin yung pangalan ng botante. No? Sa pagkakaalam ko, lahat ng printing nun ay natapos na. Lito, yung bang concerns nyo noong 2010 at 2013, narito pa rin ba sa 2016?
May 4 na na-highlight na hinihingi bukod pa sa ibang security features. Ano? Una, yung pag-imprenta ng makina nung tinatawag na VVPAT o di kaya tinawag na voter receipt o resibo. No? Pangalawa, yung source code review. Pangatlo ay yung ultraviolet ink detector noong makina. At yung pang-apat ay ang digital signature. No? Alam natin na nagdesisyon ang Supreme Court at sinabi sa mandato ng Supreme Court decision, order ng court ay i-imprenta yung tinatawag na resibo para makita ng botante kung yung pagkakabasa ng balota niya ay tama. No? Dapat maghambing yung balota ng botante dun sa resibo. So, meron na yon. Problema nga lamang ay may mga reports nang galing sa overseas, no, na hindi nagmamatch yung balota at yung resibo. So, ang magagawa lang ng botante doon ay, kapag nangyari yun, i-report lang sa BEI. At ikaw, as bilang botante, ay papipirmahin doon sa likod ng resibo at yon ay ise-set aside sa isang envelope. No? Ang tanong ko lamang doon ay, halimbawa, kung ang maximum number ng botante natin sa isang presinto ay 800, paano kung kalahati nun ay nagreklamo? Ano ang magiging hakbang, no, ng BEI o ng COMELEC kapag kagano na nangyari? Dahil dun sa kanilang general instructions, walang sinasaad kung anong gagawin kapag napakarami na ang nag-report na botante na hindi naghahambing yung balota at resibo. Lito, thermal paper yung lalabas na resibo, right? Thermal paper. Thermal paper, ilang araw yun bago mabura? Pagka, di ba, yung sa mga, halimbawa, sa gasolinahan o sa ibang grocery, thermal paper din yung ini-issue. Hindi nagtatagal yung, yung print ng resibo. Lalo na ngayon, mainit ang panahon, talagang mabilis mag-fade yung imprenta sa resibo. So, tatagal yan siguro mga 30 days, 60 days, no? 30 days or 60 days. Oo. So, after 60 days, wala na. Maring malabo, no? Kaya ang ginagawa noon nung iba, yung noong 2010 and 2013, limbawa, yung printout ng election return, pino-photocopy para ma-preserve yung yung datos. Hindi naman tayo pwedeng kumuha ng picture doon sa resibo, right? Hindi pwede, bawal. Pinagbabawal ng COMELEC yun. Pinagbabawal ng COMELEC. So what guarantee have we na pag nabura yun, naka-record yung ating boto? Ayun din ang problema. Wala ka ng paghahambingan na resibo sa balota. No? Kung later pa nga nila iti-take up yun. Naku, delikado pala to. Matanong ko kaya si Pastor Joe at si Pastor Carlos. No? Let me ask you, Reverend Pastors, anong klaseng dasal ang kailangan natin para mawala kademonyohan sa eleksyon? Well, napakaganda po ng inyong katanungan kasi for a while, we have been discussing about the power supply that is very critical kasi dapat walang power outages, halimbawa, lalo-lalo na sa Kamindanawan during the conduct of the elections. At, napag-usapan din tungkol sa COMELEC. Ang pinakadelikadong leak, ang pinakadelikadong maging pagkakamali po ng mga mamamayang Pilipino, lalong-lalo ng mga botante, kapag nakalimutan, more than the power supply, more than the automation system, is the sovereign power of the Lord. Sovereign power of the Lord. Ang nakakalimutan po ng maraming mga mamayan in the frenzy of the season, in the emotionally charged atmosphere during the election campaign. Nakarinig po tayo ng mga soundbites dyan, nakarinig tayo ng mga slogans, mga propaganda. Pero naririnig ba natin ang salita ng Diyos? Ano ang salita ng Diyos? Very clear po Proverbs chapter 29, verse 2. At ito po dapat ang pamantayan natin. Ito ang pamantayan. Based on the sovereignty of the Lord over the entire creation, particularly over the conduct of this election. Proverbs 29 verse 2, the Word of God declares, when the righteous are in authority, the people rejoice. When the wicked are in power, the people mourn.
Yung pong isang rendering, when the wicked are in power, the people groan. Sa Tagalog po, kung matuwid ang mga namamahala, nagdiriwang ang sambayanan. Subalit, tumatangis ang bayan kapag ang mga pinuno ay masasama. Kinakailangan po ay magkaroon tayo ng maayos, maliwanag na pamantayan, yung moral standards ng ating Panginoon. Kaya po kami, naglunsad po kami. This is complementary to what the Catholic Church has already done. As early as 2013, ano po? Nilunsad nila yung I vote good, therefore I vote God. Following the laser test. Ano po yung laser test na yan? Yung letter L, yung leadership by example, the lifestyle of the candidates, they must be examined through the prism of this laser test. Yung pong A, yung accomplishment and accountability. Yung pong letter S, maganda po yung binanggit nyo kanina, Melo, no? Yung sincerity. It may not be the sole determinant and it should not be the sole test, but it should be among the test. Yung sincerity, kinakailangan nasasalamin natin. Sino ba yun ang bobola sa mga kandidatong ito? Sino yung nagsasabi ng ganito, hindi naman niya ginagawa? Sino yung pakulo lamang at pakwela ang kanyang sinasabi? Well, sound bites can work, but they can only work for a while. Ano ho? So kinakailangan salaminin natin yung sincerity. At saka yung mga supporters, letter S din po yan. Sino ba mga supporters ng mga kandidatong ito? Kinakailangan, they should also pass this laser test. And then yung letter E, yung election conduct. Election conduct of the candidates themselves at saka po yung mga supporters ng mga kandidato. Ano ho? Halimbawa, ano ba ang perception na nakikita sa kanya ng mga unang-una namang kabataan? We are not only speaking of ourselves in this election. We are supposed to ensure the future of the next generations. Ano ba ang nakikita ng mga batang maliliit ngayon? Ang nakita ng mga kabataan? Tama ba mga examples? Ang nangyayari kasi, hindi bali na raw yung moral corruption. Hindi bali na raw yung moral corruption. Basta maayos, matapang, halimbawa, capable, halimbawa, hindi bali na kung ang kanyang morality ay questionable. Hindi po pwede yan. They must be congruent. If somebody is morally corrupt, we cannot expect him to be clean when it comes to running the government. So kinakailangan po gamitin din natin yan. And then finally po, Melo and Sky, ano? Yung R, there must be righteousness. Kinakailangan naman, yung mga kandidato kapag sila ay nahalal, they should be worthy of emulation. Not only by the current generation, but even by the succeeding generations. So ito po ang aming inilunsad, ito pong laser test. Maraming salamat sa ating mga kapatid na mga Katoliko. They started it in 2013 and we're picking it up and we are now in this movement. The evangelical component has already launched this later test. Ang tawag po namin dito, I vote God, therefore I vote good movement. At sana po sumali na rin kayo sa movement na ito. Pastor, maraming salamat, Camilo. Pastor, doon ba sa mga kandidato ngayon, may good ba ron? Meron po. Meron tayong nakikita. Sinisiguro ko lang dahil Meron baka po. mamaya wala. Kaya may pag-asa po ang ating bayan eh. Okay. Meron naman. Meron namang opo. Okay. Kaya may pag-asa po ang But ating... definitely hindi doon sa killer, ha? Saka sa babae. If you're a killer, you're not good. Based on the moral standards of the Lord, based on the Word of God, when the righteous are in authority, the people rejoice. When the wicked, killing is wickedness. When the wicked are in power, the people mourn, the people groan. Okay. Thank you very much. Salamat po. Okay. Sa panig ng PNP, ilan na napatay dahil sa eleksyon? O yan. Magandang tanong yan. Ilan na napatay mula nung election campaign period nung magsimula ito? Brian, ito yung mikropono, please. Yes, please. Let me check on the statistics, Kuya Melo, ano? Maya-maya bigay ko siguro, ano? Kasi maliliit itong detalye. Ang nasa akin ngayon yung mga arrested persons. Yung mga nahuli. Oo. Okay. As of this time, ang total number of arrested person ay umabot na sa 3,750. O 3,750, ang mga sibilyan po dito ay 3,607.
28 sa PNP, isa sa Bureau of Fire, 18 sa AFP. May mga government employee po, 25. May mga security guards, 43. Other law enforcement agency, 7. 3 CAFGU. At meron pong threat groups na 5. Siyam. PAGS, siyam. So, 3,750 na po ang total arrested. Ito yung sa violation ng gun ban. Violation po ito ng gun ban. Opo. Okay. Aside from the gun ban violations, what other violations have you attended into? Kasama po ba dyan yung mga naglalagay ng mga mukha nilang pinotoshop? Nilalagay doon sa common poste area. Hindi poster area, poste. Pati yung posting wala kinalaman, nadadamay. Which I think are all election violations. No? Election law violations. Opo, meron po tayong tala niyan, yung lahat ng pinagsama-sama ng violations ngayong eleksyon. Ibibigay ko po maya-maya, Kuya Melo. Sige, okay. No problem. All right. Speaking of power, balikan ko po yung power. Director, hindi po ba saklaw din ng Department of Energy yung National Electrification Administration? Yan. Tatanong ko ito at maganda to eh. Hindi po kaya maningil yung NEA sa mga kooperatiba na may utang? Kung hindi makabayad sa eleksyon, di walang kuryente sa probinsya. Ay, hindi po. Exempted sila. Meron po kasi Sige po. Meron po kasing mga electric cooperative na talaga pong, kumbaga, hindi po sila makabayad. Pero sa ngayon po, ginagawaan po ng paraan yan na, kumbaga, not counted po itong kailangan talaga ma-assure yung power supply doon sa mga area na yon. Gaya po nung ng mga nakaraang eleksyon, meron pong isang probinsya na talagang puputulan na, pero ginawaan po ng paraan niya ng Department of Energy na magkaroon ng kuryente. Yan po yung sa PAMIS. Sa PAMIS. Ano ba yung PAMIS? Pangasinan. Pangasinan. Opo. Pero ngayon po, wala naman pong ganyang reklamo ngayon na mawawalan po sila na hindi po sila bibigyan ng kuryente dahil hindi sila makabayad. Wala pong ganyang issue ngayon. Although, admittedly, meron po talagang mga... Meron talagang makukunat magbayad, ano po? Opo. Ako, yun ang maganda rito eh. Maganda pag-usapan ito eh. Ito naman mga taga-Meralco, hindi naman kukwento sa atin kung alin yung local government na hindi nagbabayad eh. Hindi nyo naman mapuputulan yun sa Meralco po. Wala kayong intensyong putulan yung mga sutil na local government units o provincial governments. Well, sa amin po kasi we're guided by yung importance din at criticality nitong election at ng mga government units natin. So, we've been negotiating. At malaki na po yung headway. Marami na po tayong nagawa ng mga paraan kung paano makabayad ang mga local government kahit po sa kakayanan nila. And sa mga schools naman po, this election time, we have suspended muna yung disconnecting yung mga schools for non-payment until after election. So, aware naman po yung mga ang Department of Education natin dyan. Pero kung susumahin yun, malaking pera din po yun, ano? Opo, pero ngayon po kasi napaka-importante itong election na to. Hindi lamang po alam po ng Meralco bilang naglilingkod sa bayan, no? Ito po mga report namin sa preparation sa election ay tinitingnan po, nare-report po namin hanggang sa board level. So, pagkat alam po nila na napaka-importante ng role ng Meralco this coming election. Yung nga po, sa araw ng election, we will be deploying close to 750 manned vehicles. No? 750 crews po ang magtatrabaho 24/7. At lahat po yan, sisiguraduhin natin na nakahanda, may sapat na kahandaan, pati po sa mga equipment. Alam po natin na together with DOE, handang-handa po yung ating energy family, no? Pero just in case magkakaroon po tayo ng mga emergency, for example, may nabanggang poste, yung po mga crew namin, nandyan po at may mga dala rin pong extra generator sets. In case matatagalan yung restoration, uunahin namin i-secure yung mga affected polling places. At ito po mga generator sets namin, kasama ng floodlights ito. So, first and foremost is security. At nakikipag-ugnayan din po kami, ang Department of Energy, binigay na rin po sa aming specifications ng mga PICO. So, alam po namin na meron naman itong baterya at may kakayahan na 14 hours standby time. So, lahat po yan ay aming isinaalang-alang sa preparasyon itong sa eleksyon na ito.
you're optimistic. You can really attend to the needs, emergencies, no? Opo, napaka-redundant na nga po ng ginawa namin preparasyon. So, in case may mga emergencies, even yung aming mga third-party na accredited Meralco contractors ay naka-on-call po, aside from the regular Meralco employees, para lang po ma-attendan kung ano man po ang mangyayari come election So, day. yung po mga crew ninyo, magbo-boycott na sa eleksyon, hindi na boboto. Actually, naka-shifting naman po sila. So, Okay. pabobotohin muna natin yung hindi naka-duty. So, ang shifting po namin ay nagsisimula ng alas 6 hanggang alas 2, alas 2 hanggang alas 10. And the day before, naka-duty na po yung mga crew namin. Okay. Sa Department of Energy po, meron kayong crew, kasama yung mga electric cooperatives, Napocor at iba pa. Opo, meron po kaming simula po sa May 8 hanggang 30, naka-assign na po kami sa NGCP Command Center. Shifting din po yun. Kasama din po dyan yung mga members ng task force. Mag-duty din po sila doon. So, doon po sa araw ng eleksyon, sa May 9, 24 hours po yun. Shifting po kami, 6 to 2. Yung binanggit nga po ni Sir, 6 to 2. Ano pa susunod? 2 to 10, tapos 10 to 6. Okay. Shifting din po. Kaya po, kami po yung mga nakatao po doon, sila po ang magbibigay ng immediate report kung sakaling merong mga hindi magandang mangyari at makikipag-coordinate po doon sa mga kinauukulan para po kung sakaling merong untoward incidents, magawan po ng paraan agad. Siguro po, mamaya pagdating ni General Padilla, we can talk about your transmission lines. Opo. Na mukhang, hindi ko malaman kung ano yung nangyayari sa Mindanao. We will ask for a briefing kung ano nangyari doon sa mga transmission towers ng pamahalaan. Ano po? We'll talk about it later. Sir, to add po doon sa sinabi ng Meralco, hindi lang po Meralco ang naka-ready po na distribution utility, pati po ang nasa Visayas at Mindanao, yung Beco at saka po yung Davao Light. Pareho pong preparation na ginagawa ng Meralco, ganun doon po ang ginagawa nila. Nasa Davao po ako nung nakalipas na Marso, wala pa eleksyon, 3 oras na yung brownout. Ano kaya ngayon? Meron po kasi tayong mga tinatawag na mga ILP, yung mga measures po na dapat gawin para po hindi magkaroon ng brownout during election. Tsaka po, mababa po ang demand kasi ng May 9. Compare mo sa ibang araw, bababa po ang demand niyan. So, kaya kayang-kaya. Historically po yan. Kaya historically po talaga. Bakit po kaya? Dahil po walang pasok, walang mga factory, Walang beer house. Right? Sarado. Walang beer house. Oh, okay. So, yun po pala. Okay, mabuti na yung maliwanag. Bawal sa kanya kasi walang beer house. Oo. Yes, Kai. Okay. Sir, how secured is our information this coming elections? Favorite ko talaga tong Yun ang linya mo eh. Oo Then nga we eh. will open the floor to our friends of the media. Yes. Well, yun nga, no? Sinabi ko nga, nakahiwalay naman yung automated election system. And hacking it from the outside, medyo, hindi ko sinasabing imposible, magiging siyang mahirap, no? Para atakihin. So, more or less, yun nga, yung sinasabi ng COMELEC na secure naman yung automated election system, kapanipaniwala naman yun. Maliban na nga lamang kung ang atake ay manggagaling sa loob. So, hindi po totoo yung mga reports from OFWs na medyo hindi daw tama yung mga boto nila. Yun ay hindi issue ng security. Okay. Issue yan doon sa pagkakaprogram ng mga makina. No? Okay. Dahil nga yung pagkakaprogram niyan ay sila yung may gawa, so sila yung may alam. Yung mga reports na ganyan, ang sinasabi ko lamang, teka, hintayin natin makita natin yung ebidensya kung ganun nga yung nangyayari. Dahil maraming kwento nga na dumarating na sinabi, binoto yung isang kandidato, pero ibang pangalan yung lumabas. No? Hindi natin nakikita yung doon sa kung ano yung talaga, kung ano yung ebidensya ron. Ang aking mapapayo lang sa mga botante ay kasi di ba magse-shade tayo yung mga oval sa tabi ng pangalan ng siguraduhin lang natin na puno yung pagkaka-shade ng mga ovals na yon doon sa pinili nating kandidato. Nasubukan ko nung isang araw period lang yung nilagay ko, hindi binasa eh. So it's got to be buong-buo talaga. Buong-buo dapat talaga. Kahit lumampas dun sa bilog, no? Yung pagkaka-shade, okay lang yon. Pero kung period lang yon o maliit na, kasi may tinatawag na threshold. Kung 20% lang ang napuno mo nung oval, hindi siya babasahin ng makina as a valid mark.
no? Maraming configuration yung valid marks na yan. Hindi madidetermine ng makina kung ano yung intention ng voter. Kasi marami yan, ano? Tulad nung iba, binibilugan yung pangalan imbis na mag-shade. Yun ay voter intent, yung pagkakabilog sa pangalan, pero hindi alam ng makina yung voter intent na yun. Or in-underlinean yung pangalan ng kandidato na gusto nila. Hindi yun ang ano. While it expresses voter intent, hindi ma-determine ng makina kung ano yung intention. Kaya fully shaded dapat. Dapat fully shaded. Fully shaded yung oval o yung bilog. Okay. All right. Brian, andyan na ba yung scoreboard natin? Yes, wala tayong tala nung total number of deaths kasi under investigation pa yung iba, hindi pa natin ma-attribute kung election related. What we have right now, Kuya Melo, ay yung total number of incidents, no? Ito yung merong shooting incident which is umabot na ng 69, merong strafing for example na 15 and many other cases. Umabot na ito sa 104 cases, no? 77 dito ang under investigation, 27 ang na-refer na sa prosecutor's office. So ito yung mga election-related incidents na naitala natin. If we are to compare election-related incidents with previous years, where do we stand? If we are to compare yung ating election-related incidents for the past period, starting May 14, 2007, 178 yung naitala po natin noon. Noong May 10, election period ng May 10, 2010, 166. Noong May 13, 2013, election period, 109 ang ating naitala. So, pakikita naman natin yung trend ay halos pababa naman. Ang PNP po, kasama ang AAP and other government agency ay tutulong-tulong na sinisikap natin na ito ay hanggat maaari ay mas mapababa pa for this year's election. Okay. I've seen reports that several members of private armed groups have been arrested and neutralized. Would you say that you have lesser private armed groups this year than that of previous election periods? Well, hindi pa kumpleto ang ating tala ngayon dahil ang katapusan ng election period is until June, no? June 30, no? Yeah, June 8. June 8. Okay, pero Kuya Melo, kung makikita naman natin yung accomplishment, we are optimistic kasi sa ngayon pa lang na wala pa ang election mismo ay may mga arrested persons na tayo na involved sa PAGS. We're optimistic na mas maraming accomplishment natin ngayon. Okay. Then, pagdating ni General Padilla, we will ask you about your views on Mindanao. We'll open the floor to our friends from the media. Do we have questions from the floor? Sige. Please identify yourself and the entity you come from. Yeah. Good morning, everyone. I'm Juvie de Guzman of DWBL. Gusto ko lang tanungin si General sa PNP, no? Hindi pa general yan. Later pa. Di pa ba? Later pa. Ayan, A few more years. Si PCI, Brian. Alam mo, sir, napakarami hong sumbong sa amin, sa broadcast namin, tungkol dun sa, dati kasi popular yung laglag bala. Ngayon po, laglag granada. Ito po yung nangyayari ngayon sa Lanao del Sur and somewhere in Mindanao, where a friend of mine is one of the muntik ng mabiktima ng laglag granada. So meron po ba kayong balitang natatanggap ukol dito? This is about this incoming election sa yung anong particular place? Nagaganap, Lanao del Sur. Anong bayan? Anong barangay? Actually, Tinawag lang. Opo, Tinawag sa amin. We are still in the process of validating that report. So far, wala pa naman kaming official report na natatanggap about that incident, but we will be validating that. Opo. Yung sa laglag bala naman na na-mention mo, kung Opo. naalala natin, inimbestigahan na po yan at tinantay pa natin yung resulta. So far, wala pa namang nilalabas na resolution yung Department of Justice. Okay. On the part of Meralco, kasi yung pagkawala ng kuryente, hindi natin masasabi. Minsan sinasabutahin ng mga ilang sibilyan, no? Sabihin na natin hindi yung mga kandidato o hindi sila, pero merong mga tao na gustong mamerwisyo lang, di ba? Alam naman ho natin. Ano po yung mga paghahandang ginawa po ninyo
At saka yung kanina si Pastor, Kao, napakaganda nung kanyang sinabi. Actually, nagugulat po ako sa ugali ng mga Pinoy ngayon. The more na nagsasalita ng hindi tama, sabi nga po wala na hong values. Pero bakit parang mas tinatangkilik kesa dun sa mga taong tuwid? Sinyagan mo na naman eh. Ayan. wala akong sinabing tao. What I mean is, niratsada mo na. Sana pinahinga mo muna. Sorry sir. Okay, no problem. Alright, okay. Yun lang po. Sige, Yung pwede sige. lang sumagot. Thank you. Meralco and then si Pastor. Okay. Yung sa tanong kung sakaling, wag naman po sana, alam naman ho natin na ang mga partners natin sa law enforcement will be there to of course assist and help Meralco. But just in case meron ganung kaso, kaya nga ho kami nag-deploy ng more than 200 mobile generators or gensets all over the Meralco franchise area, strategically positioned para ho talagang masiguro na sakali ho magkaroon ng aberya ay makakaresponde ho kami agad. At sa katulad mo ng binanggit ko, pwede pa-plug ko lang ho itong poster namin at siguro ho si Engineer Heluse maaari hong to expound further on this. Actually, we've been deploying posters po dito sa mga polling centers natin just to reiterate na yung mga reminders para masiguradong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente come election day. At kalakip na rin po dito, nandito po yung ating mga election hotline. Nagbuhay po kami ng election hotline, yung 632-8118. So lahat po ng tawag related sa pagkawala ng kuryente o disturbance sa kuryente regarding election, andiyan po yung 632-8118 at nandiyan na rin po yung aming mga text line. So kapag ito po ay natawagan, nakahanda po yung aming 750 na crews na nasa field, including yung mga on-call na mga accredited Meralco contractors para tumulong na ma-restore agad yung ating kuryente po. Engineer, sigurado may sasagot dyan sa hotline nyo, ha? Opo. Actually, when we completed last week yung aming mga election preparation activities, nag-conduct na rin po kami ng mga test run in terms of internal communications and tinetest po namin yung mga numbers na yan. Mabuti po kung gano'n dahil minsan kasi pag tumawag daw, answering machine. O di kaya the number you dialed is not in the Philippines. Yung dedicated hotline na to, Melo, we can assure you definitely meron tao sa kabilang linya. Okay, but how would you distinguish a hoax from an original call? Well, sa amin po, whether hoax yan, basta election-related, patatakbuhan po namin yan to verify. Maidagdag ko lang po, no? Aside from yung 632-8118, yung amin pong more than 37 business centers and auxiliary offices, tatauhan po rin namin kami election day at ilalagay din po namin yung particular number ng business center na makakasakop sa mga posters kung saan area ito. So, naka-deploy din po doon yung aming mga empleyado para lang po tulungan yung aming call center just in case dumami yung tawag. Ay, maganda po yan. Thank you for the assurance. Pastor, ang tanong ni Juve, why is it that it seems Filipinos have a perverted sense of values? Sinabi ng may ginahasa, ganito, pinalakpakan pa, tinawanan pa. Oo nga ho, nagmura na hinangaan pa nagmura na, hinangaan pa. Ang representation po namin ngayon dito, pasensya na po kayo, nagsikip po tayo dito sa table. Minarapat po namin na to represent the voice of the church ay 3 generations po kami rito. Ako po, mas senior ako sa kanila. Kasama ko po rito ang yung mga middle-aged na mga lingkod ng ating Panginoon at yung pong susunod na henerasyon, bigyan po natin sila ng pagkakataon na makapagpahayag din po at this point. In response to the question. Okay. Yeah, please. Asa Joe. Yes, please. Please. Thank you very much. Ako po ay si Pastor Joe ng Marikina City, nagpapastor sa mga OFW at pamilya nila. At dahil nakita ko po ang sektor ng mga OFW in relation to the question, dahil talagang medyo iba ang kanilang pananaw, lalong-lalo na kapag nasa ibang bansa na sila, nagbabago din. Ang ugali ng Pilipino ay masasabi kong parang kung ano ang nakikitang mas marami, mas madali silang marihuyo o mas madali silang ma-impluensya. Without knowing that this attitude is
lumilihis na doon sa kinatutunan natin bilang mga Kristiyano. Ang ating mga ugaling ipinakikita ay lumalabas na doon sa mga natutunan natin sa ating mga lolo, lola, nanay. Pero gusto pa rin natin paniwalaan na ang ating mga kababayang Pilipino ay itong darating na halalan ay makikita pa rin nila ang mabuting mamamahala sa ating bansa. Lalong-lalo na yung kinote ni Atty. Gao kanina, 29.2 ng Kawikaan. Kapag matuwid ang mamamahala sa bansa, magbubunyi ang bayan. Ngunit magdadalamhati naman ang bayan kapag masama. So, I vote God, therefore I vote good. Yun din ang tayo namin sa OFW Help Desk Officers Association of the Philippines. Naniniwala kami na kailangang mailuklok. Hindi ko sinasabing walang mabuti sa kanila. Meron pa rin hong mga natitira. Kagaya nung tanong sa atin, bakit ganon ang mga Pilipino? Hindi ho lahat ng Pilipino. Ganon. Kami sa OFW Help Desk Officers, sa simbahan ng mga OFW at pamilya at sa iba't ibang chapters sa buong Pilipinas, naniniwala pa rin kami matuwid na pagboto para sa mabuting mamamahala. Maraming salamat po. Okay. Thank you, Pastor. Teka muna, liwanagin ko lang. Lito, paano yun? Meron nakalagay na daang matuwid sa balota. Hindi naman yun sinasabi ni na Pastor, ano? Hindi endorsement yun. Okay. Ano po yun? Yun din yung ni-register nila na kung ano yung ni-register nung nag-file sila ng candidacy, yun na yun. Yun ang ilalabas talaga ng COMELEC. So, nilagyan nga nila ng daang matuwid, yung pangalan ng dalawang kandidatong yun, kaya yun ang nasa balota. Okay. Pero hindi po endorsement yung Pastor, ha? Hindi. Mabuti na maliwanag. Siguro po, ang gamitin natin yung English. When the righteous are in authority, the people rejoice. When the wicked are in power, the people groan. Okay. Siguro po, walang partisanship doon. Sige po. Okay. Pwede po mabigyan ng pagkakataon ang batang pastor? Magandang umaga po. Ako po si Pastor John Arnolido from Crisis Coming at sa Noble Blue Falcon. Nakikita ko po yung bakit po ganito yung society po natin. Marahil ay ang isa pong nagkulang yung church po, no? Yung church, yung community po, yung ating pong church community. Tingin ko po ay kailangang tutukan po, especially po yung youth, yung pagbuhay po ng Filipino values, especially po yung good moral conduct ko. At nakikita ko rin po na sa mga yung mga preaching po every Sunday, hindi lang po sa evangelical, miski po sa ating po mga kaibigan sa Catholic churches, ay magpukpok po doon po sa right values po na especially po sa youth. Yun po yung nakikita ko po na pagkukulang po namin sa aming side. Very well. Thank you very much. Ang katanungan ko po ay para Pakilala ka muna, kapatid. Ako po si Pat Santos ng The Daily Tribune. Alam ko yung bagong dyaryo eh. Tungkol po ito sa kapulisan. Alam po natin ang local, may init ang ulo. Kaliwat kanan, mga political leaders, coordinators, may init ang ulo niyan. Isa lang makita dyan sa loob na kalaban, rival, ang gulo niyan. Gaano po natin kasi masisiguro base sa karanasan ng mga ilang eleksyon ng pagkakagulo ng local na yan. Ano po ba ang natin? Ang criteria po natin. Basta po ba nakadamit ng kunwari po, kalaban ng isa, boboto, pwede bang nyo? Kinuyog naman doon sa loob. Ano ba ang ng police diyang criteria? Paano re-responde? Oo, paano re-responde? Okay. Para po sa inyong kaalaman, sa bawat polling precincts po ay may nakatalagang mga kapulisan at kasundaluhan po na magmaman po a few distance away from the polling precincts. Kung meron pong mga violations of laws sa mga lugar po na yan, nakahanda po silang gampanan na kanilang tungkulin. Meaning to say, kung kinakailangang arestuhin,
ang mga violations po na yan ay gagawin po namin. So, as in the past elections, nagawa naman po natin. Kung meron pong mga nagnanais manggulo, nakahanda po ang tropa natin. At doon po sa mga lugar that we anticipate na merong mas ganong tsansa po, mas marami po tayong dinideploy na police. Nakahanda po tayo dyan, sir. So, identified niyo po yung area niya, nagdagdag na po kayo ng Opo, meron po tayong identified na mga lugar na mas ina-anticipate natin na mas mataas ang posibleng maganap na kaguluhan. So, accordingly, yung dineploy din po nating personnel sa mga lugar na yan, mas marami rin po, ample amount of personnel just to ensure na hindi po mangyayari yung kinakatakutan nating posibleng gulo na yan. Ito naman po isang question para medyo ako kayo magagalit dito. Minsan po may mga uniform na medyo partisan, hindi naman nga halata, pero pag sinumbong ng kalaban, yung hindi kakampi, titirahin. Pagkakakampi, medyo deadma. Yung ano po ba ang natin? May mga hotline po ang Philippine National Police. Kung meron ho tayong pinaghihinalang ang mga uniform personnel na sa tingin natin ay may pagkiling, tayo po hindi nagto-tolerate. Tayo po ay, noong pa magsimula ang election period, may mga nirelieve na po tayong personnel. Yung mga sa tingin natin ay may mga kapamilya na maaring kandidato sa lugar na yan. Ang publiko po ay inihingi namin ang tulong. Kung meron kayong sa tingin ninyo ay hindi gumagawa ng tama, ibig sabihin, meaning to say, meron silang partisanship, itawag po niyo sa amin, iniimbestigahan po yan, at kung kinakailangan pong i-relieve namin, ilipat ang isang police personnel, ginagawa po namin yan. Mostly kasi po yun ang kinikili nun yung mga assigned PNP doon sa incumbent eh. Medyo maluwag po sila sa incumbent pero mahigpit doon sa kalaban. Subjective po yan dahil depende po kung sino yung nag-aakusa. Of course, may mga grupo po na sasabihin pabor sa kabila. Ang sa amin po ay bigyan na kung meron po tayong proof na may papakita na may partisanship ang pulis, yan po ay isang dahilan para po pwede ma-relieve ang aming pong tauhan. Pero kung subjective lamang po at wala naman tayong patunay, ay mahirap po namang kami we base our action based on circumstances and pieces of evidence po. I mean, binabalaan niyo po. Pwede po natin sabihin, binabalaan kayo ng hierarchy. Opo, mahigpit po ang panuntunan ng Philippine National Police. Pinag-utos po ng aming PNP na sa lahat ng hanay po namin mag-stick po kami doon sa aming pagiging non-partisan. As a matter of fact, last week po, pinulong po sa Campo Crame lahat ng mga city directors and police directors nationwide. Lumagda po sila nung tinatawag po naming oath of non-partisanship. Okay, so alam po nila na kami po ay kailangan gumitna lamang at walang kailangan panigan po. Salamat po. Doon naman po sa side ng religious. Meron po mga religious group na nag-espouse ng covenant sa mga waring politicians. Kayo po ba sa side nyo po, meron po ba kayong Effort. to sign, Efforts. Opo, may effort po ba kayo doon na lahat para pagkasundo-sundo yung mga kandidato? Opo, meron po. Opo, as we speak right now, tuloy-tuloy po yung, ang tawag po rito yung asin. Ang suhol, iwaksi natin. Yan po yung nagpapatuloy po yan. It's a combined effort of the Catholic Church and the evangelical component. At ito pong aming I Vote God, Therefore I Vote Good movement. Ito po yung pinopropagate din namin. And as a matter of fact, we are passing around this manifesto so that those who are like-minded Filipinos who would like to see and ensure, guarantee righteousness in government can also actively get involved and will be more actively participating. May pag-asa po ng ating bansa, kinakailangan lamang, yun nga po, hindi po, merong paborito tayong quotation. In order for the forces of evil to triumph, it is enough for good men to do nothing. Abay, nakikita natin the forces of evil. Abay, wag po tayong manatiling tahimik. Let us do something about it. Mm-hmm. Ang kinakailangan naman po, hindi naman kinakailangan, halimbawa, pag magkaroon ng pagbabago sa bansa. Halimbawa po, recently I've been reading the story of Lee Kuan Yew. Si Lee Kuan Yew po, hindi siya pumatay ng tao. Si Lee Kuan Yew hindi naging
dictatorial in the sense that dictatorship is defined. Kauna-unahan po niyang ginawa, simple lamang values po Ang ginawa niya, nakauna-unahang hakbang niya when he became Prime Minister in 1959, if I recall correctly, ang ginawa po niya, ipinagbawal lang niya yung bubble gum, yung chewing gum, na kung saan-saan dinidikit, kung saan-saan tinatapon. Una niyang pinagbawal yung pag-spit anywhere. Nagsimula po ang economic miracle sa Singapore by way of this right moral values, yung tamang disiplina. Okay. So, umaasa po tayo that with this kind of a movement and it is founded on the Word of God, maasa po tayo. We just believe that there is hope for this nation for as long as Filipinos would be actively participating and involved in guaranteeing that there is righteousness in our government. Yeah, Kaya ko lang po yun na itanong kasi last election, doon sa parokya namin, sa may Sampaloc, pinatawag nung Paris Priest yung mga local, tsaka mga councilors, for them, isang misa, tapos covenant signing na, yung bati-bati, walang gulo. Wala naman nagpatayan after? Wala. Kailangan. Okay. Dahil ang alam ko sa Masbate, there was a time sa Masbate, sabi ng obispo, di magkakasundo, ililibig ko kayo lahat. Nagkasundo sila. Kaya wala nang kasinong patayan. No, sisingit mo na kami, susunod sa akin. Kasi pakilala ka muna. Tracy Cabrera po sa Hata when Police Files Tonight. Yung comment na, I'm sorry kasi I praise people where they are due. You talk about Lee Kuan Yew, you don't know him. I have friends who are Singaporeans staying here in the Philippines. Malis sila sa Singapore because Lee Kuan Yew is a dictator. Pinatay ang mga pamilya nito mga to. So correction. Okay. Now, ang tanong ko pa ganito. We talk so much about peaceful, credible, honest elections. Pero sa akin, hindi na importante. Ang importante, do we have a choice? Teka muna, nasagot na yan. Nasagot na. Nasagot na nila. Meron pa naman daw. So ano naman may choice? With all of them, nasa likod, puro investors. Siyempre, investors yan. They will babawi yan after. Really, may choice? Ulitin ko po yung sinabi ko kanina, we must continue to hope. If we have to hope against hope, let us hope against hope. For as long as we can do something about the situation. Okay. Pasensya na po, sir. Yung po kasi pagkakabasa ko dun sa aklat na aking nabasa, sorry po, wala akong nakita na merong mass killings. Wala po nakitang ganyan. Nakita ko po, very simple, nagsimula sa disiplina. Chewing gum, naging mahigpit sila. Doon sa spitting anywhere, naging mahigpit po sila. And from that point on, the economic policies were implemented and eventually, we saw the economic miracle. Yeah. Nauna po tayo sa kanila actually Of course. Kaya lang, na-discarrel po tayo, but there is hope for as long as we make the right choices in the forthcoming election. You know, this is a reality. Somebody else's terrorist is somebody else's freedom fighter. Okay? I guess that will settle the issue on Lee Kuan Yew. Issue ng COMELEC. Ano ang comment niyo sa ginagawa ng COMELEC ngayon? Kanino yung tanong? Kasi from the religious sector, di ba dapat we have a desire to make changes in this country. Hindi, kaya nga. Kanino yung tanong? Paano magbabago kung ganyan ang COMELEC natin? It's always, ang kandidato, 2 criteria lang. May pera ka at may pera ka pa rin. Hindi, kaya nga ang punto, kanino mo itatanong? From the religious sector? Sige po, pakisagot na po. Yeah, sa amin, kagaya ng sinasabi namin kanina, that there is hope sa ating bansa. Kung wala na ho tayong pag-asa, kanina ho tayo aasa? Kanino pa ho tayo magkakaroon ng kinabukasan? And I believe this is the time that the Filipino people will realize that there is God that controlled the nation, na kaya niyang ayusin ang ating bansa kahit na ang nangyayari ngayon, even in COMELEC, ay nagkakaproblema rin sila. But let's pray para sa COMELEC na sila'y tulungan ng Panginoon makahanap ng mga paraan at solusyon sa kinakaharap na problema, lalo itong mga
itong binabanggit nga natin kanina, COMELEC. No? So let's hope and pray that there is a hope and solution from the COMELEC side. Okay. With all due respect, Bayan, sandali lang, no? We'd like to acknowledge Senior Superintendent Mar Reyes of Manila. He's here with us this morning. Let me ask you, ano yung narinig namin na merong itatayong sabungan sa Manila Zoo? Medyo maganda pag-usapan to eh. Ano ba, totoo ho ba yan? O isyong politika lang? Teka. All right. Mabuti na yung maliwanag. Magandang umaga po muna. Bago po ako magsalita, pwede ho ba yung staff ko bigyan yung gustong makakuha ng kopya ng pinasukan na kontrata ng City Government of Manila with a private sector. Sa ganun po, malaman po natin ang katotohanan. Ano po to? Dahil limited ang oras natin. Opo. Ikwento nyo sa amin sandali, ano yung sinasabing kontratang yan? Ganito po yan. Ang lungsod ng Maynila po ay pumasok sa isang joint venture sa isang pribadong kumpanya. Ngayon, ang gagawin nilang rehabilitation, yung Manila Zoo at saka yung katabi na parke. Yung katapat na park. Isa sa gagawin nila dyan, magtatayo sila ng isang cockpit arena. Cockpit arena po. Isa po yan sa papasukin nilang negosyo dyan. Ngayon, ang estimate value po ng pondo ng kumpanya is 125 million. Ang laking halaga. Ngunit, ang problema ho natin, ang value po ng papasukin nila sa City Government of Manila is 4 billion. Ayon sa assessment, bagong assessment ng City Government of Manila. Kung papasok po kayo sa isang negosyo na partner kayo, dapat 50-50. Hindi po pwede yung ganun. So, sa sabi ang pinasukan pong na negosyo na yan, good for 25 years. 200,000 po ang isang buwan. Sa madalit sabi, sa loob ng 25 taon, ang ibabayad sa City Government of Manila is 200 million. 200 million is nothing compared to the 4 billion na asset ng City Government of Manila. Ang pinakamasaklap po niyan, kung hindi umabot ang grosse ng ticket sales sa kanilang gagawin na negosyo dyan, yun lang o ibabayad nila. Hindi pa sigurado yung 200,000 na buwanan. Kunwari, ang umabot po ng ticket sales base sa kanilang libro. Pang 100,000 ka lang. Hanggang 100,000 ka lang. So, lopsided po ang kontrata. Magtatayo po ang gobyerno, ang pribadong sektor na yan. Magtatayo po ng building dyan. Magtatayo ng commercial establishment dyan. Lahat po, gastos ng City Government of Manila. Anong ginastos nila dyan? May kopya po ba kayo ng kontrata? Meron po. Ayun po, pinamimigay ko nga po para sa ganon. Mabasa rin po ng ating mga journalists kung ano yung sinasabi ko. Sa madalit sabi simple lang ho ang pagpunta ko rin sa inyo. Maawa naman tayo sa konstituwento ng Maynila. Yun lang po ang hinihiling ko. Maawa naman kayo sa konstituwento ng Maynila. Maraming salamat po. Iba pa to doon sa kontrata sa palengke, no? Iba po ito. Iba pa ito. Parang ganon din ho ito. Ilan ba sabungan ng Maynila? Wala po. Meron po tayong ordinansa sa lungsod ng Maynila, bawal po ang sabong. Pero nawala na yung ordinansang yun. Andiyan pa rin existing pa rin paano makakapagtayo ng sabungan?
Hindi ko alam paano nila magagawa ho yan. Hindi ba unang pinlano yan sa Santa Ana? Opo, pinlano po nila sa Santa Ana yan. Nag-alboroto po yung mga pare natin. Hindi nila nagampanan. Kaya dito naman nila gagawin, sa loob ng pinasukan nilang kontrata, dito po sa Manila Zoo and Botanical Garden, diyan naman nila itatayo yung kanilang sabungan. Ewan ko ba kung bakit gustong-gusto nila ng sugal. Okay. Yan ang tanong. At maski yan, ang tanong ko rin sa sarili ko. Okay. Salamat po. Salamat po. Salamat po. All right. Tuloy tayo sa ating discussions. Asa na si Kabayan para sa kanyang katanungan? Yes, please. Good morning po. I'm Hero Nito. I'm a concerned citizen, just like everybody. I wouldn't know how to start the questions. I'd like to address this to Pastor Jose Biasong and Pastor Carlos Cao. If you'll remember about King David. Teka muna. Boss, baka tumagal yan. Sasabihin ko lang, abutin tayo ng tanghalian yan. Being a president is a destiny. Kumbaga, mukhang pinapayagan ng Panginoon yan, just like King David na naging leader ng Israel. I ask a lot of people, and I also do study about the phenomenal rise of Mayor Duterte. Teka muna, no names mentioned. No names mentioned. Yung phenomenal rise lang. I happen to ask a girl working in a restaurant, a young girl. Sabi niya, tinanong ko siya, pinamili ko siya. Sabi niya, gusto ko ito eh. Bakit? Kasi pumapatay dahil para sa ikabubuti ng marami. Naano ako, no? Tapos yung mga estudyante rito, sabi niya, kailangan ho natin ng disiplina na. These are young people, what can you say about, we have different perceptions about these candidates, di ba? How you develop the perception. Kasi kung wala silang nakikita mga ebidensya, o meron naman na napakagaling magsalita, disente, pero ano nangyayari sa mga aksyon sa mga... So these are comparative point of view among people. Okay. No person are equal. So okay. What can you say about that, sir? Please, very briefly. Very quickly. Nabanggit po si King David. Si King David po, when he committed adultery, his family suffered terribly the consequences. And the nation of Israel also suffered the consequences terribly. And because of the tremendous killings that he perpetrated, of course, in defense of his own nation, what happened was this, very quickly lang po, he was not given by the Lord the opportunity, the joy, and the privilege of building the temple. And precisely the word of God is saying, the Lord told him, David, because there is so much blood in your hands, you will not be the one to construct my temple. It's going to be your son, Solomon. So there are terrible consequences to killing. Killing is not good. Killing is evil. Killing will not solve the problems of our country. Killing 100,000 criminals, perceived criminals, during the first 3 to 6 months will not solve the problems of the Philippines. Ito po nangyari. There is now an international drug policy consortium paper saying that the real solution to the drug problem is not violent measures. It's going to be values formation. It's still health services. It's still economic policies that will bring about progress in a country. It has been validated in Colombia. Nung pong ginagamit nila sa Colombia, dahas dito, dahas doon, hindi po umulad ang Colombia. But when they started implementing economic programs, Colombia is no longer at this point, arguably, a failed state. Ano po? Uruguay is showing the way that the solution to the drug problem is not violent measures. You address the root cause, and that is poverty. Okay. Thank you very much. Salamat po. Yun lamang po. Salamat po. Okay. Thank you. We'll shift to energy again. Director, sa inyo pong paghahanda, you've also considered worst-case scenarios. What
are these scenarios that you're watching out for? So that we will know. Ang If it is not classified, no? Worst case scenario po, yun pong mawala ng kuryente sa polling places na ready naman po ang mga distribution utilities to act on that. So, yun po ang nakikita namin. Ngayon, sa Mindanao naman po, worst case scenario, sinasabi nyo, blackout, meron po tayong ginagawa dyan na yung hydro po natin sa ngayon, iniipon po ang tubig. Dahil pagdating po na election day, yan po ang patatakbuhin para po mag-produce ng power. Kasi nalalaman naman po natin na ang Mindanao ay dependent po sa hydropower. So, yun po ang isang hakbang na ginagawa. Meron pa rin po tayong ginagawang mga ILP na sa Meralco po at saka po sa ibang distribution utility kagaya sa Beco, sa Davao Light. In case na magkulang po ang kuryente natin, nandiyan po sila na willing to deload. Ibig sabihin, hindi sila kukuha ng kuryente sa Meralco. Halimbawa, patatakbuhin nila ang sarili nilang generator, pero makukompensate po sila. Babayaran po sila doon sa ginamit nilang fuel. Yan po yung mga measures na ginagawa po natin. Marami po yan. Sa side ng Meralco, marami pong nag-apply ng ILP at ganun din po sa Visayas at Mindanao. Salamat po. Joe, at kay Engineer Helus, ano ba yung experiences ninyo sa previous elections? Ano yung mga nangyari na baka mangyari ulit ngayon? Ferds. Well, tama po, no? Yung pong hakbangin namin ngayon ay base sa mga previous experiences namin kasi parang business as usual naman to sa amin na every 2 years may election no? So, one of the things we ensured is inagahan po namin ang planning. As early as last quarter last year, nagpaplano na po kami kasi po alam namin na yung mga work sa first quarter namin will be on top of our existing service delivery jobs. No? So, nag-start po kami, ang preparation namin as early as last quarter planning, January, nagsisimula na po kaming gumalaw, mag-inspection ng aming mga facilities, mag-draft ng mga sulat sa mga kinauukulan, sa mga kailangan gawin. In fact, ngayon po, 1 week before election, halos tapos na kami sa lahat ng preparasyon. Ang ginagawa na lang po namin ay nagdidikit na lang po kami ng mga posters na paalala sa mga polling precincts at tinetest na lang po namin yung aming mga internal communications to ensure na handang-handa kami. So, in terms of learnings, one of the learnings we had then is, for example, yung generator set is learning of the past na kailangan din siguro nakahanda yung generator sets natin kasi kahit sabihin na ang paghahanda natin hanggang sa metro ng Meralco ay maayos, may possibility na halimbawa nga po may mabanggang poste or yung loob ng eskwelahan mismo mayroong medyo mag-short circuit. So ito po yung paghahanda na ginagawa namin ngayon na meron na kaming generator sets at yung aming po mga accredited electricians ay naki-standby para pagtawag namin within an hour, sana makarating sila doon. Yan. Mabuti po, binabanggit ninyo yan. Dahilan sa isang worry din natin, baka bigla magkaroon ng short circuit, magkaroon ng sunog. May coordination naman kayo sa Bureau of Fire Protection, ano po? Tama po. Actually, ang Bureau of Fire naman po, nakikipag-ugnayan yung isang sangay namin dyan ng Meralco, yung aming mga corporate business group. At ito naman po, even sa mga localities, yung aming po mga branch office, ay nakikipag-ugnayan sa mga local government para po dito sa election na ito. No? In fact, yung buong probinsya ng Cavite, a certain district, ngayon tuloy-tuloy po yan, nakipag-usap na po yung Meralco doon, City of Manila, Quezon City, and even yung Pasay po. No? At tuloy-tuloy po yan, kung ano po yung mako-cover namin ng mga local government, this is really on top of yung media initiatives namin ni Joe, no? In fact, even sa social media po namin, makikita nyo kung ano yung laman ng posters namin po. Opo, mabuti po kung ganun. Pero sa experience ng Meralco, mas madaling mag-responde yung fire volunteers kaysa Bureau of Fire Protection. Ano po? Hindi ko po masasagot yan, pero sa amin po experience, ang gusto po namin ay dapat nga po ang Meralco nandun na rin para mapatay po yung kuryente, para po mabomba nila mabomba nila ng tubig yung mga sunog. No? Kasi delikado rin po na basta gumalaw ang Bureau of Fire kung may kuryente pa. So, importante po paalam agad sa amin through our 16211
at anytime po, darating po ng mabilis yung aming crew. Madagdagan ko lang yung binanggit ni Engineer Ferdy, no? Actually, normally ang responsibility ng Meralco is only up to the metering point. Pero for today's for the coming elections and gearing up to make sure na ma-minimize natin at least kung sakaling may mga concerns, we are even going to assist beyond the meter. Ibig sabihin yung load side ng customers. Kaya nga nabanggit na kanina ni Ferdy do sa mga polling precincts, meron na rin tayong coordination sa mga AMCs o accredited Meralco contractors to provide assistance. Sky, alam ko marami ka naka-imbak na tanong dyan eh. Go ahead. Okay. Sir, kay Sir Brian, no? Sir, ngayon po, ano po yung mga last minute na paghahanda natin for the elections? Yung ginagawa natin. Simula po nung Sabado ay nag-declare na po kami ng highest alert status sa PNP. Naka-full alert na po ang Philippine National Police nationwide. Ito po'y pagpapatunay na talagang we are on the go na po. At ang ating po mga personnel ay nakadeploy na rin po doon, especially doon sa mga lugar na alam natin po, ina-anticipate natin na medyo hindi po ganun may mga threats, ika nga, ay nandun na po yung tropa natin. At inaantay na lang natin na magtuloy-tuloy ito hanggang sa matapos ang election period. Sir, pardon my ignorance, no? Usually ba sa mga isang polling place, mga ilan po yung mga nandun na iba-iba po, no? Walang specificong numero dahil ang nagtatakda po noon ay yung provincial director o yung chief of police sa isang locality. Dahil sila pong nag-a-assess doon po sa actual na pangangailangan. So it could range from, kung maliit lang yan, it could range from 2 police officers to 10 or so. Depende po kasi binabudget din natin yung aming numero para masiguro na lahat po ay merong deployment. Pag sinabing red alert, walang bakasyon. Tama po yung pag full alert, yung pong mga ordinary leave of absences po ay nire-recall natin. Maliban lang ho yung mga naka-sick leave. So yung mga regular leaves po ay sinususpindi po muna yan to ensure that the maximum number of PNP personnel po ay ating pong ma-deploy for election duties. How many of the barangays nationwide are threatened, controlled, and infiltrated by terrorists? Wala po kaming tala ng numero ng barangay pero meron tayong specific kong election watch list areas. Yes, please. Yan. Mahalaga yan. Ito po, just to make mention, kasama po dyan sa Siam, yung pong Pangasinan, Masbate, Negros Oriental, Western Samar, Maguindanao, Lanao del Sur, Abra, Nueva Ecija at ang Lanao del Norte. So, from originally, kung di ako nagkakamali, 7, Siyam na po ito ngayon. Ito po yung mga probinsya na tinututukan po natin at maximize po ang deployment dito ng PNP at saka AFP just to ensure na yung pong areas na ito ay magiging mapayapa pa rin ang pagganap po ng halalan sa kabila po ng mga threats po na ating pong na-monitor. This may be classified, Brian, but will you be fielding your mobile forces in these areas you consider hotspots? Opo, actually maliban po doon sa regular numbers ng ating public safety companies po dyan, provincial public safety companies, ay may augmentation din po tayong ipapadala or ipinadala as necessary. Depende po doon sa recommendation ng ating mga provincial directors. Okay. Pag sinabing red alert, meron kayong backup ng inyong aviation, right? Pag sinabi pong full alert, ibig sabihin maximize ang personnel, cancel ang mga leaves. Yung pong sinasabi niyong aviation, meron na pong available air assets ang PNP. Limitado nga lamang po yan. Pero tayo po ay in partnership with the AFP. So, yung pong mga kailangan natin na wala pong available logistics ang PNP, for example, alam mo, air assets po ay nandiyan po ang AFP na pwede po namin itap. Opo. Okay. Mabuti po at nababanggit niyo yan, no? Si General Rick Padilla is on his way mula sa Manila Cathedral. He'll be here. So we'll be asking him about yung sitwasyon ng transmission towers at iba pa.
Do you have people in those areas mentioned na may mga transmission towers na pinababagsak? Kami po ay in close coordination din with Meralco and the National Power Corporation. Pag meron pong mga areas po na monitor pong may threat, ay dalawa pong approach natin, either reactive or proactive. Doon sa kahit po na wala pang actual threat, ay nagpapatrol po yung ating tropa to ensure na proactively, kung meron man nag-iisip po ng masama, ay magdadalawang isip na po sila. Opo. Director, there were several reports about yung transmission towers na pinababagsak. Ano po ang tingin ninyo rito? Ito ba gusto lang kumita? Ito ba nagninegosyo lang nung pansit-pansit? Yung kable na pinagbibili kung saan-saan? Inform ko lang po kayo na nag-create po ng Interagency Task Force on Securing Energy Facilities. Yan po ay ang mga miyembro po natin dyan, AFP, PNP, DOE, National Grid Corporation of the Philippines, Transco, dahil nga po sa mga nangyayaring mga pagbobomba ng transmission towers. Nauna na po dyan yung pagbomba po ng Tower 25 na gusto po sanang i-repair, pero hindi po makapasok ang mga personnel ng NGCP dahil nga po may mga banta sa buhay ng mga personnel na magre-repair. So, ginawa po namin ay nakipag-coordinate po kami sa AFP-PNP na bantayan po ang mga areas na yan para po makapasok para dun sa mga repairs ng towers. Ang problema po dyan ay meron po kasi mga taong naniningil, yung tinatawag sa right of way, na kung saan kinatatayuan ng mga transmission tower, kung kanino man pong lupa yun, naniningil po sila dyan. Gusto nilang kumita. Pero ito nga pong mga lupa na to ay wala pong makitang mga ebidensya na titulo, kaya po nahihirapan din magbayad ang National Grid Corporation kung sino talaga ang may-ari. Kasi minsan parang pasa-pasa na lang, mga kanununuan, pero wala pong maipakitang papeles. Ang isa pa pong issue ay yung mga nagtatanim po sa ilalim ng transmission lines, yung mga puno, mga halaman, nakaka-distract po yan doon sa transmission lines natin na maaring mag-trip. So, kailangan pong puputulin yan. Ngayon, meron din pong mga naniningil dyan. At saka yan po, deliberately, doon nila tinatayo sa ilalim mismo ng transmission line. Napakalaki po ng lupa, pero kung makikita ninyo, doon mismo sa ilalim ng linya, doon sila nagtatayo. So, parang may nangyayaring parang negosyo na rin po dyan. Ngayon po, humingi nga po kami ng tulong sa AFP-PNP, nakabantay na po sila dyan. Nag-deploy na po ng mga tao para po bantayan yan at hopefully talagang masawata sila. Okay. Mamaya ng konti, we can go deeper into the issue. Pero, Lito, yung 54 million voters ba, you find it regular or irregular? Ilang porsyento ito nung populasyon natin? Higit sa kalahati ng populasyon natin yan. We're about 100,000 plus na, di ba? 100 million. Or 100 million plus. And 54 million voters. Yun yung registered voters natin ngayon. No? Tingin ko regular naman yan. Walang problema. Pero kung balik lang ako dun sa Comelec, binabanggit ko nga kay Pastor dito na yung delikado ay yung para dun sa overseas foreign workers natin. No? Dahil yung dun sa pagkakalik ng datos, may mga passport data na lumabas, no? Ang pangamba na naglabas na ng anunsyo ang NAMFREL na ang pangamba nito ay baka ma-inconvenience o mapahirapan yung ating mga overseas workers na tumatawid ng mga borders. Dahil katulad yun sa Middle East, hindi naman lahat ng bansa doon sa Middle East, meron tayong DFA post, no? At kung boboto yung mga yon, tatawid ng border nga yung mga yan, dahil nga doon sa leak na yun, baka mahirapan sila. Nakakatakot pala to Totoo, Delikado nakakatakot. Hindi, alam mo, kala ko sa cellphone lang nangyayari yun, na bigla kang aalukin ng bahay at lupa. Dahil yung datos ng telepono, nakuha nung nagbebenta Maaring ganun, ano? Hindi lang sa telepono, dahil nga yung mga, marami din sa botante natin, kabataan, no? Mga 40% yata yung, nasa kabataan yan. Ito yung tawag nating millennials, no? Ito yung mga 20 to 30 years old, no? Malaking porsyento ng mga botante, yung mga millennials.
na gumagamit ng social media. Ngayon, yung pag-create mo ng social media account, ang ginagamit mo doon halimbawa ay ang email address mo. Pag-confirm nga, hinihingi din ng mga social media sites yung phone number. Kaya tuhog-tuhog lahat yan. Kung ikay merong halimbawa Facebook, Instagram, yan, Twitter, tuhog-tuhog lahat yan. At pagka yan ang nag-leak na information, maaring, yun nga, isang repercussion yan, ay yung tinatawag nating identity theft. Gagamitin ng ibang tao yung pagkakakilanlan ng isang individual para dun sa kanyang kung ano man yung gusto niyang gawin doon. Pwede magresulta rin yan sa online harassment o yung mga scams. Pwede kang katulad noon, halimbawa, yung usong-uso nga na nakakarating sa email ay nag-aalok ng sinasabi na mayroong pera na ganito sa project, hindi ko maibabalik sa funding agency. Kaya ililipat ko sa account mo, bigyan mo ako ng account mo. So mga scam na ganyan. Budol-budol sa internet. Budol-budol. Nabanggit mo yung budol-budol. Kung yung datos na na-leak, bumagsak naman sa dugo-dugugang, okay? Malalaman nila yung kabuuan ng bahay mo. Halimbawa, titingnan lang nila common address, yung registered voter. So malalaman na mula sa magulang hanggang dun sa rehistradong anak. At pwedeng gamitin ng dugo-dugo yan. Alam mo naman, social engineering yan, na gagamitan, tatarantahin yung tatawagan sa bahay para sabihin, na-aksidente yung tatay mo, yung kapatid mo, kailangan magdala ka ng pera dito. Kaya napakadali nang gawin yan. Nako. Sino responsable doon? Meron tayong batas na tinatawag na Data Privacy Act o yung RA 10173, na tinatalaga ng batas na ang may responsibilidad sa datos ay ang ahensya na nangolekta nito. At ang tinuturo ng batas ay yung head of agency, na siya yung ultimately na may responsibilidad na proteksyonan yung mga datos. Okay? Hindi yung Data Privacy Act, hindi lamang yan para sa government agencies na kumokolekta ng datos tungkol sa mga tao. Kundi kahit na sino, pati yung mga organization na pribado, meron silang obligasyon na proteksyonan yung mga datos. May obligasyon? May obligasyon yan. Unang-una, katulad ngayon sa COMELEC na yan, ang obligasyon ng head of agency ay i-report sa National Privacy Commission. Meron tayong National Privacy Commission. Okay. So, ganun ang sistema? Ganun ang sistema. I-report nila. Meron din silang duty to disclose. Hindi lamang dun sa National Privacy Commission, kundi pati lahat ng apektadong individual. 54 million yan. Okay. Joe, yung bandato sa Meralco, hindi ba nagli-leak yun? Dahil baka mamaya magkabistuhan. May bahay si ganito sa ganito, tapos may bahay pa, iba naman yung pamilyang kasama. Hindi ho. We would like to assure everyone na yung data namin is very strict in terms of the confidentiality. Kami lang ho yung may access through our system nung information regarding our customers. Where we can be assured of that, Definitely. Because meron ho yan, each individual customer may tinatawag po tayong service identification number. And that is just between the customer and Meralco. Thank you. I-plug ko nga pala yung mga kaibigan natin from Electro Voice Incorporated, si Julmin Bibo, si Robert Sanchez, at si Mamerto Abrematea. They were here as early as 6 o'clock to install our facilities today. General Padilla, magandang umaga po. You just came from a covenant signing, right? Opo, magandang umaga po sa inyong lahat. At our apologies for coming in just now. We just came from the Manila Cathedral following the Holy Mass celebrated by Cardinal Tagle with 2 presidentiables attending and 1 VP represented by her daughter, and several other senatoriables. The highlight was, besides the Mass, the highlight was the signing of the Covenant for Truth, which the Church is pushing for in this coming national and local elections. Part of the news naman sino yung presidentiables na nandun? Part of the news yun Dalawa pong presidentiables ang naka-attend, si VP Binay po at saka si Secretary Rojas. Okay, thank you very much for the update. Now, let me ask you, power is important this coming elections.
how safe are our transmission lines, particularly in Mindanao? As I have been repeatedly saying, the focus seems to be on the armed forces alone in securing all of these towers and vital conduits and facilities for ensuring a steady source of energy. But I have to clarify that the armed forces is not the only one in charge of it. We are just actually supporting most of the security effort along this line. The NGCP is a private organization. They have their own security apparatus. The police is also locally located. And so we, from the armed forces, support both these two, this corporation and the PNP in providing and securing all these vital facilities. The key here is community and citizen participation. Hindi po kaya ng lahat ng mga ahensyang ito na tugunan at bantayan bawat sulok ng kinalalagyan ng mga vital facilities. Pinipili lang po natin kung ano talagang binabantayan nating maigi. And these are the critical areas to where most of the transmission is being done. We have to be very selective because we don't have enough personnel. You only have about 125,000 strong armed forces located throughout the archipelago. You also have about 150,000, if I'm not mistaken, 160,000 police personnel, who are also distributed around the archipelago. And in addition to that, the primary responsibility for watching over all these facilities, as I mentioned earlier, remains to be with the NGCP, which is already a private corporation. I'd like to emphasize that. So kami, tulong-tulungan lang kami sa kanila at sa lahat ng mga ahensyang ito. Kaya ang panawagan ho namin paulit-ulit ay sa taong bayan at sa lahat po ng mga ahensya na pwedeng magbigay ng impormasyon at magbigay ng tulong sa kanilang pagnanais na magkaroon ng tuloy-tuloy na power supply. So kung may binabantayan nyo pa, may nakita kayong hindi gumagawa ng kanais-nais sa isang lugar, please pass on that information. Pagpaalam niyo na po sa lahat ng ahensya na pwedeng tumugon dun sa mga nangyayaring yon. Yun lang po ang aming masasabi dyan. Will elections push through in Abu Sayyaf areas like Basilan, Jolo, and Tawi-Tawi? Definitely. We have not declared martial law. There is no emergency that we have said that will prevent the election. What we're trying to do and what we're seeking to do for the last several months now is to ensure that all these EWAS, election watch list areas, to include the islands of Jolo and Basilan, will be safe enough for people to go out and vote. How safe yung ating rota sa pagitan ng Indonesia at Pilipinas? I asked the good director earlier, because of the piracy going on. Well, the Indonesian sailors were already released, but I don't know where the coal is. Will it not in a way affect not only the relations between Indonesia and the Philippines and Malaysia, but the coal supply? Well, you mentioned it already, Melo, na naapektuhan na po talaga ang border security natin. Kaya nagkakaroon ng mga dalawang events na kung saan pinag-uusapan ang maaring gawing coordinated patrol. Our Department of Foreign Affairs is the one leading that, because this is a discussion that has to be made at the higher levels of government before it goes down to our level. We have existing border agreements with Indonesia, which is bilateral in nature, and another one with Malaysia, again bilateral in nature. Now, in order to ensure that we are able to work trilaterally, we are proposing a coordinated patrol. We patrol our part of the seas in these areas. They patrol their part of the seas, and there will be a transition of some sort. So that's the mechanism that may probably come out after all these high-level talks. But rest assured, it is being addressed. Ang aming pong laging sinasabi na panawagan ay may Coast Guard nga po doon, pero wala silang mga kagamitan. Wala pong barko. May maritime police po tayo, pero iilan lang po ang kanilang asset. Ganon din po ang ating Philippine Navy na mas madaming asset na nakatalaga doon, pero bilang lang din po sa bawat sa dalawang kamay natin. So hindi natin po mababantayan lahat yan kung hindi po tayo magtutulungan tulad ng panawagan namin sa taong bayan at sa lahat ng mga ibang ahensya. And incidentally, for whoever are elected as your representatives in this coming election, because they in turn
will help facilitate availability of funds to procure much-needed equipment and platforms for all these agencies, the Coast Guard, the police, and of course our Navy. General, what about areas where NPAs have made their presence felt? You have been reading the news, you have been following developments. Most of these heavy-handed presence are in the areas of Eastern Mindanao, to include Bukidnon, Kidapawan areas, those areas where they are trying to manifest all these mass action activities together with the series of kidnappings of our service personnel. Recently, there were just several police and members of our armed forces who were released. And I think that we still have several enlisted personnel in their hands, which we hope they would release soon. So they're trying to show that they are still a force to contend with in areas where we have very thin forces. But we are trying to address that, and our target, together with the police and the other members of the security sector, is to ensure that we will have peaceful, honest, credible, orderly elections this coming May 9. Do you have any information about rebels and other groups doing caroling activities? Patuloy pa rin po na sinasagawa ng mga armadong grupo tulad ng NPA ang kanilang pangongolekta ng tinatawag na permit to campaign at permit to win. Pero katulad ng sabi namin noon, wala hong sino man na pwedeng mangolekta ng buwis kung hindi ang gobyerno lang. At ang panawagan namin sa lahat ng mga kandidato ay kung kayo ay tumatakbo para maging kandidato sa isang pwesto para sa gobyernong ito at hindi nyo sinusuportahan ng gobyernong ito ng 100% dahil nagbibigay kayo sa mga kalaban ng pamahalaan, hindi dapat kayo tumakbo. So our call is if you need security personnel and you need to be secured in certain areas where you need to campaign or to have your presence felt and air your advocacies, there is always the COMELEC to us so that they can deputize us in the armed forces and the police to provide you the much-needed security you are in need of. Thank you. We'll open the floor to last 3 questions because the General is already here. Magandang umaga po. Ako si Lingoy Alcuaz ng Opinion. Tatlo po yung tatanong kong tanong pero may iksi. Una-una kay General Padilla at sa kinatawan ng PNP. Meron ba kayong namomonitor na 15-year cycle? Number 2, ang 15-year cycle, 15 years between EDSA 1 and EDSA 2. So between EDSA 2 and 2016, 15 years. Pangalawa po, meron ba kayong namomonitor na kung si Mayor Duterte o si dating Secretary Senator Rojas ang manalo, ay magkakaroon ng people power. Kung si Rojas pong manalo, yung power po ay manggagaling sa baba at pag si Duterte po ay yung power po ay manggagaling sa itaas. Dalawa na lang para meron pang isang natira. Well, on the part of the PNP, hindi po namin alam kung saan ang galing yung speculations na yan. But on our part, wala naman po kami na monitor na ganyan, sir. However, ang PNP naman ay laging nakahanda po, no? To ensure na yung ating peace and order po ay mapanatili. So, dalawang bahagi yung tanong niyo po, Mr. Alcuaz. Ang una po ay kung may nakikita ba tayong 15-year cycle. At yung pangalawa ay kung magkakaroon ng various scenarios sa pagkapanalo ng sinumang kandidato na nabanggit nyo. Hindi ko na lang po babanggitin yung mga pangalan. So, kasagutan sa unang tanong nyo, wala po kami nakikitang ganon. Wala hong 15-year cycle na tinatawag. At may naririnig kaming mga chismis na kumakalat din at maaaring ito ay bahagi lamang ng disinformation campaign na ginagawa ng ibang grupo. Kasi kung matatandaan niyo po, laging may run-up sa eleksyon na tinatawag na attempts to disturb. Yun po. At siguro, yan ay bahagi nun. Pero kung sino mang grupo yung mga yan, we have yet to identify. But in this age of social media, in this age of so much sources of information, you don't know anymore which is true. And that's why we have to call on the media to be very, very careful on where they get their information. At ihayag lang nila kung ano yung mga tama at may basihan. Para sa ganun,
ang pinaniniwalaan lang ng taong bayan ay yung mga established na mga media outfits tulad ng mga nandito ngayon, tulad nyo. At mga boses na nagsusulat sa dyaryo at sa mga ibang pahayagan na pinaniniwalaan talaga at meron na pong track record ng credibility. So yun lang po ang aming pakiusap dyan. Ngayon, sa scenarios naman po na lumalabas, ganun din po, nakalink din po yan sa una kong sagot. Kasi bahagi rin yan ng sinasabi nila. Pero this is something that we can tell to the public. Your armed forces and your police are very much leaning forward and we're committed to ensuring that this election is safe. Yun ho ang acronym na inadapt natin. Secure and fair elections. Pero bukod dyan, gusto rin natin siguraduhin na yung isinusulong ng simbahan kanina na truth elections, which is truthful, responsible, ano nga yung sinabi nila? Europe. At saka honest election na sinabi nila ay magiging totoo pagdating ng halalan sa 9 ng Mayo. So yun lang po. And rest assured, we plan our actions on a worst case scenario. Okay. So whatever comes up, we shall be prepared for it. Now, gentlemen from the uniformed service, there have been reports that the Abu Sayyaf has threatened to kidnap Manny Pacquiao and, of course, the presidential sister, Chris Aquino. And there was a man arrested some time ago. Can Brian give us the update? How serious is the threat from the so-called Abu Sayyaf thing, you know? Kami po sa PNP, yung mga ganyang information is still for validation, Kuyang Melo. No? Walang masama na may precaution pag meron tayong nasasagap na ganyang mga information. The best thing to do is, kahit hindi ho validated, is to take it seriously para po maingatan natin yung mga personalities na na-mention nga po. But for now, masasabi po namin na yung threat po na yan, kung totoo man ay masasabi po namin on the part of the PNP na under control po at kaya naman namin i-secure sila kung nandun po sila sa lugar na yan. Okay po. From the armed forces po? Unang-una po, personally, wala ho akong hawak na ganong impormasyon. Kung ano man po yung binigay na anunsyo ng ating mahal na Pangulo, may mga impormasyon po kasi na kinakailangang maging selective ang release. So sa itong mga pagkakataong ito, maaring sa Pangulo po at saka sa kanyang security detail, binigay po yung impormasyon na yon. And the President has the prerogative to make that public based on how he assesses the security situation. But on the part of Manny Pacquiao, which is the same threat, I'm not sure. I think the armed forces would be responsible enough and the police would be responsible enough to have communicated the same threat to the security personnel of the congressman. So this is, of course, to avoid any kind of untoward incident that may result based on that information. So selective po yung ibang intelligence agencies kung kanino po ibibigay. Sa amin po, hindi namin nahawakan. Pero mas maganda po na alam nyo at sa tingin ng Pangulo, sa pagpapubliko nito, nang malaman ng publiko para makapagbantay din sila. Salamat po. We have another question from the field. Jerry, Aya, Pat, Pas. Okay. I'm warning you, next Monday, we have no tapatan, kaya kung may tanong kayo, itanong nyo na. Okay? We'd like to acknowledge a good friend, Xiao Long, from Hong Kong Satellite TV. All right. Sky, may tanong ka pa? Ako, ubus na yung tanong ko ngayon. Talaga? Opo. Kasi sige, dami okay. na natin napag-usapan. Wala ka nang papahabol? Wala na. Wala na. O sige. We'll have to ask short statements from the left to the right. We will end our session this morning with a prayer. You lead us in prayer. No? We need it. Sa inyo po, Colonel Mar Reyes, ano yung mensahe ninyo? Maganda yung isyong nilabas nyo. Ito po mother of all scams in the city of Manila. Ito po klarong pandarambong sa lungsod ng Maynila. Andyan po sa inyo ang kontrata na pirmado. Kung meron po kayong pagkakataon, basahin, intindihin, at mapapansin ninyo
one-sided, lopsided corruption talaga ito. Maraming salamat po. Thank you. Brian? Ang Philippine National Police po ay kasama ang mga partner agencies ay committed po para ma-attain ang secure and fair election 2016. Nais po namin i-assure ang ating mga kababayan na ang inyong pong Philippine National Police round the clock handa pong gampanan ang aming tungkulin para ma-attain po natin ang payapang halalan po na ito. Hiling po namin sa ating mga kababayan kung meron po kayong mga impormasyon na maaaring maibigay sa amin para po mapanatili natin ang kapayapaan ngayong halalan, i-text lamang po ninyo sa amin sa 0917-847-5757. Nandiyan din po ang aming mga emergency hotlines. Kailangan po namin ng tulong ninyo. Sama-sama po tayo para makamit po natin ang mapayapang halalan 2016. Joe? Thank you, Melo. Well, muli ho, announce ko lamang ho yung aming Meralco Halalan hotline numbers. Sakali hong may mga issues o concerns pagdating ho ng halalan, 632-8118. Ulitin ko po, 632-8118. O maaari hong i-text sa 0920-971-6211, 0917-551-6211, at 0925-771-6211. Handa po ang Meralco maglingkod sa darating na halalan. Maraming salamat po. Salamat po. General? Maraming salamat, Melo. At tulad pa nga rin po ng sinabi ko kanina, ang Armed Forces po ay handang-handa na, nakadeploy na po. Karamihan ng puwersa nito, may konti na lang pong naiiwan na hindi pa po nakakarating sa kanilang mga dapat paroonan. Pero pagpasok po ng kalagitnaan ng linggong ito, handang-handa na po tayo sa Armed Forces. Kung ano man po ang nangangailangan pa na tugunan ng pansin at dinulog po sa amin ito bilang isang deputized agency ng COMELEC, handa po namin gampanan nito. Rest assured, nandyan po lahat ng pwersa, lahat po ng lugar na binabantayan natin ay nakatalaga na po ang karapat-dapat na mga units at tutugunan po natin lahat ng pangangailangan sa seguridad para ho mapangalagaan at masigurado na ang darating na halalan sa 9 ng Mayo na ito ay magiging safe and fair or secure and fair tulad nga nasabi ng kapatid natin sa pulis. Bukod doon, sisiguraduhin natin peaceful, orderly, credible, honest at truthful itong election na to. Maraming salamat po. Director? Kami po sa Department of Energy, sa tulong po ng ating mga attached agencies at mga member po ng Task Force Election, ina-assure po namin ng public na naka-ready naman po ang lahat ng mga measures para po magkaroon tayo ng continuous power supply sa election. Mabanggit ko rin po, sir, na ang COMELEC po ay katulong po natin dito sa pag-assure po ng continuous power supply. At meron po tayong nakatalaga sa COMELEC para po magbantay din, katulad po ng pagbabantay namin sa National Grid Corporation of the Philippines. Para yun po ang magbigay po ng mga informasyon, ready information po yun, para po kung may mga mangyaring hindi maganda o mga brownout, makatugon po tayo agad. Salamat po. Engineer? Katulad po ng sinabi ni John, kami po yung nakahanda sa araw ng eleksyon. At maliban po doon sa numbers na binigay ni Joe, pati po yung aming mga business centers will be open on election day. Bali, tatauhan po namin to from 6 a.m. to 10 p.m. when we anticipated yung polling will happen. No? So, may mga tao po kami doon. Pwede rin po tayo mag-walk-in kung kinakailangan po, kung mas malapit po. Maraming salamat po. Salamat po. Lito? Ang kinakatawan ko po ngayon ay ang NAMFREL. Alam niyo naman ang NAMFREL ay matagal na nagbabantay ng ating mga halalan. Ano? Marami yung chismis na yon magkakadayaan. Kailangan i-validate lang natin yung mga report na yun kung paano mangyayari. Pero sa sinasabi ko, sa automated elections, medyo mahirap mandaya. Pero sa pagbabantay ng NAMFREL, lahat ng incidents, related violence, mga pandaraya, meron po kaming text line, 0922 NAMFREL. At hinihiling po din namin sa mga volunteers namin, whether registered sa amin o hindi, ay kung pwedeng i-text lamang yung resulta para masiguran lang natin na accurate yung reporting ng COMELEC sa eleksyon, may paghahambingan tayo. Meron kaming text line nga, yung 0922 NAMFREL, at doon po ay hinihiling namin na mag-report ng resulta ng election para sa presidente at vice president, no?
para maihambing natin dun sa final result siya para nakakasiguro nga tayo na accurate at maiwasan natin ang pandaraya. Salamat po. Lito, advance info ha. Mamaya may mag-i-interview sa'yo. Foreign wires, okay? Yes, please. Apo, maraming salamat po sa pagkakataon na kami ay mag-participate dito sa ating forum with the media this morning. In the name of the United Methodist Church, which is among the prime movers of I Vote Good, I Vote God, therefore I Vote Good, laser test movement. And in behalf of our Bishop of the Manila Episcopal Area, Bishop Rodolfo Juan, ay nagpapasalamat po kami sa inyo. And of course, let us hold on to the covenant promise of the Lord. In His word, 2 Chronicles chapter 7, verse 14. If my people who are called by my name shall humble themselves, turn from their wicked ways, seek my face, and pray, then from heaven I will hear them. I will heal their land. Maraming salamat po. Thank you. Maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay makapanawagan ang mga OFW at ang mga pamilya nila na mahigit 10 milyon sa buong mundo na nakakalat at ang kanilang mga pamilyang nasa Pilipinas ay naniniwala pa rin. Hindi pa rin kami na ako po ay may anak na OFW, hindi pa rin ho kami nawawala ng pag-asa that there is hope in this country. At ang pag-asa lang ito kapag tayo magpasya, lalo na sa huling linggong ito ng eleksyon, ay ang matalinong pagpili ng ating magiging Pangulo at mga iba pang mga manunungkulan at nakabase dito sa Kawikaan 29:2 at nais kong basahin, kapag matuwid ang namamahala, magdiriwang ang bayan, ngunit kapag masama ang mamamahala, tumatangis ang bayan. Naniniwala po kami na isang leader ang ating pipiliin na ayon sa kalooban ng Panginoon at nasa puso ng Diyos ang ating iahalal. Maraming salamat po. Thank you very much. Camilo, Sky, ang request natin na mag-lead ng closing prayer ay yung millennial pastor po natin, Pastor po. Jonard. May we request everyone to rise for our closing prayer. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming dakilang Diyos na siya nagtatakda ng kasaysayan, ang Diyos na naglalagay ng mga hari, ng Pangulo, ang Diyos na nag-aalis sa katungkulan ng Pangulo at mga hari. Kami, Ama, ay nagkakaisa para po sa aming minamahal na bayang Pilipinas, Panginoon, sa darating, Ama, na May 9 election. Ama, dalangin namin na kayo po ang kumilos sa buong Pilipinas, Panginoon. Sa mga kababayan po namin, buhay na Diyos, kayo po, Ama, ang magtakda, Panginoon, maglagay ng mamumuno sa aming bayan, mula sa Pangulo hanggang sa level, Panginoon, na barangay chairman, Panginoon. At aming dinideklara ang Godship at Lordship ng Panginoon Jesucristo sa bansang ito, Panginoon. Tulungan niyo rin, Ama, ang aming minamahal na kapulisan, mga kasundaluhan, Panginoon, upang ang peace and order ay kanilang mapanatili, ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa mga kanila, Panginoon, presence of mind, kalakasan, kalusugan, Panginoon, ay aming pong inaangkin. Salamat, buhay na Diyos. Inaangkin namin, Panginoon, na ang kalooban niyo, Ama, ang makaganap sa May 9 at kayo po, Ama, ang maglalagay na mamumuno sa aming bayan. Salamat din, Ama, sa grupong ito ng Tapatan. Pagpalain niyo, Ama, si Kuya Melo, Panginoon, si Ate Sky sa kanilang patuloy na paggampan, Panginoon, sa bahagi nila, Panginoon, para sa aming bayang Pilipinas. Pagpalain niyo bawat isa nagkaroon ng bahagi. Salamat sa pagsama niyo po sa aming pag-uwi. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo at sa inyo po, Banal na Espiritu, lahat po tayo magsabi ng Amen. 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 With that, we bring to a close our special presentation. We'd like to thank our friends from Aristocrat and Electro Voice Incorporated.